ang sinasabi ko lagi-lagi na pagdating sa hypertension o pagtaas ng inyong blood pressure, ang pinaka-best po na solution po dyan ay yung pag-inom ng sapat na daming tubig. Bakit po? Ayon kay Dr. Feredon Batmanhelich sa kanyang libro Your Body's Mini Cries for Water, ang hypertension o pagtaas ng BP po ay isang komplikasyon ng matagalang kakulangan ng tubig sa inyong katawan. Ang dugo po kasi natin is about 86% water, kaya fluid po siya. Ngayon, kung hindi kayo umiinom ng sapat na daming tubig, about 8% ng tubig sa inyong dugo ay mawawala. Anong mangyayari? Lalapot ang inyong dugo. Pag lumapot ang inyong dugo, yung puso nyo po ay mangangailangan ng karagdagang puwersa para ibomba itong malapot na dugo, lalo-lalo na paakyat sa inyong utak. Para ba yung tangkeng tubig na nilagay sa bubong ninyo, definitely yung pressure dapat ng bomba nyo ay mas mataas para may akyat niya yung tubig doon sa bubong ng bahay nyo. So, ganun din po ang mangyayari sa ating blood pressure para umakyat ng maayos yung tubig ay yung volume ng dugo na kailanganin ng ating utak. Ngayon, kung ito po yung iniisip ng inyong doktor, ang ibibigay niyang gamot sa inyo are beta blockers. Yung dulo po yung mga ulol-ulol ganoon, di ba? And then pangalawa, pag kulang ng tubig sa inyong katawan, yung bato nyo po ay hindi makakatanggap ng sapat na daming tubig. So ang gagawin ng bato, yung kidneys nyo ay magpapadala ng message sa brain na sinasabi niya na hindi siya tumatanggap ng sapat na daming tubig. And with that, yung utak po natin ay mag-release ng isang hormone. Ang tawag po dyan is vasopressin. Ang gagawin niya ng hormone na yan is pipigain niya yung inyong arteries para tumaas ang pressure, para mas maraming tubig ang makakarating sa inyong bato. Ang ginagawa ng vasopressin, pinapataas ang inyong blood pressure. So kung ito po yung mechanism na iniisip ng inyong doktor, ang ibibigay niyang gamot sa inyo is vasodilator or yung calcium channel blockers. Okay? And mechanism number 3 is pagkulang ang volume ng dugo. Siyempre, less volume ng dugo ang makakatanggap ng inyong kidneys. At ang kidneys po ay very, very sensitive po dyan. So, kung mangyari po yan, ang kidneys nyo po would activate itong renin-angiotensin system through the series of biochemical reactions. Yung renin po ay mag-convert sa angiotensinogen. Angiotensinogen po will be converted to angiotensin 1 and angiotensin 2. At itong angiotensin 2 ay mas potent pa kaysa vasopressin sa pagpiga ng inyong arteries. So, liliit ang size ng inyong arteries, tataas ang inyong blood pressure. Kung ito naman, yung iniisip ng inyong cardiologist o yung doktor nyo na sanhi ng pagtaas ng inyong blood pressure, ang ibibigay niya sa inyo is yung angiotensin converted enzyme inhibitor or yung angiotensin receptor blocker para hindi po liliit yung mga arteries po ninyo. Pero kung isipin nyo, yung tatlong mechanism, ang pinakasani is yung kakulangan ng tubig sa inyong katawan. So, ang gagawin nyo po, uminom kayo ng sapat na daming tubig, iwasan po ninyo lahat ng dikulay ng mga inumin kasi ang karamihan po sa kanila ay merong caffeine and caffeine is a diuretic. Pampaihi po yan. Sabi po ni Dr. Feredon Batmanhelich, pag uminom po kayo ng isang tasang caffeinated beverage, about 3 tasang tubig mawawala sa inyong katawan. So, you add 1, you'll be losing 3, so negative 2 po yan. Okay? So, ang gagawin nyo po para makorek, uminom kayo ng sapat na daming tubig na merong mineral drops. At